Hello, good afternoon mga kababayan. Ngayon ay October 25, 3 p.m. Gusto ko pong i-share sa inyo ang aking observation sa mga nangyayari ngayon sa kapaligiran, sa gobyerno, yung ginagawa ng mga sikat na personalidad. Kagaya halimbawa, itong nangungunang umiiksena sa ngayon. Itong grupo ng mga Duterte. Pag sinabi pong, para sa akin pag sinabi kong grupo ng Duterte Group, ito po ay siyempre yung Duterte family, yung mag-amang former President Duterte and his daughter, VP Sara, and yung mga supporters nila, sila Harry Roque, Sal Panelo, itong si Pastor Kibuloy, yung mga DDS vloggers. Napapansin niyo po ba na sa ngayon po, napakalaki ng problema ng ating bansa? Hindi lang sa ating bansa, kundi pati sa buong mundo. Dito, sige, i-focus na lang natin dito sa sarili nating problema ngayon sa ating bansa. Unang-unang problema ay yun nga ang mga tumataas na presyo ng bilihin. Okay? And then, yung problema dyan sa West Philippine Sea, na kumbaga, napapansin nyo po ba, na sa mga problemang ito po yung dalawang pangunahing problema sa ngayon. Sa pakiwari ko, itong nangyayari sa West Philippine Sea at itong pagtataas ng presyo ng mga bilihin, lalo na ng pagkain. Pero, ang nakikita ko po na nagtatrabaho, itong si President Bongbong Marcos at yung kanyang mga masisipag na mga katulong sa gobyerno, kagaya nila yung Armed Forces, sila Secretary Teodoro, yung grupo po na ito. Ano po kaya ang napapansin nyo ba kung ano ang ginagawa nung ating Vice President? Habang yung ibang mga opisyalis natin ay busy sa pagtugon sa mga pangunahing problema ng ating bansa. Pero itong Vice President natin, na supposed to be, nandoon po siya dapat sa tabi ng Pangulo, katulong, katuwang, kaagapay sa pag-solve ng kung ano-anong mga problema. In the first place, dalawa po ang trabaho niya. Well, yung una pala, wala naman pala siyang trabaho doon. Yung pagiging Vice President, wala naman palang trabaho. Yung trabaho niya bilang DepEd Secretary, may nakikita ba tayo na pinagkakaabalahan niyang gawin, na ang laki-laki rin po ng problema sa DepEd. Yung literacy rate ng mga Pilipino, kabataan na pababa ng pababa. May ginagawa ba siya? Anong ginagawa niya sa ngayon? Ang kapalat, pinagpupost pa. Imbis na hindi natin nalalaman, parang nananadya. Pinapakita pa niya na amidst the problems. Problema dito, problema, kahit saan may problema. Pero ito siya. Panay lang ang pakyut. Panay lang ang akyat sa bundok. Nagpapakasaya. Nagpapakasarap. Parang walang care sa paligid. Habang yung mga kababayan nating mga mangingisda, yung mga sundalo, yung Navy, yung Coast Guard, ay nagsasuffer doon sa pagharap sa mga mapang-aping Chino
dyan sa karagatan. Pero ito siya, nandun, nag-hiking lang, nagma-mountain climbing, pa-selfie-selfie, at hindi man lang nagpaparamdam, wala man lang word from her, komento, reaction sa nangyayari sa West Philippine Sea. Ito na nga napagbibintangan na nga sila ng mga pro-China. Pinapakita lang na talagang pro-China. At ang sunod pa niyang ginawa namimili ng bulaklak. Sabi, nagpapaano raw nagpo-promote ng tourism. Bakit yun ba ang trabaho niya? Habang yung mga ibang mga opisyal ng gobyerno natin ay busy sa mga problema, yung problema ng mga OFW doon na iipit sa gera sa Israel. Pero ito, walang pakialam. Walang care. Ito ba ang gusto ninyong maging Pangulo? At isa pa, ito namang kanyang ama, itong si mga taga-kahol nila, itong si Harry Roque, anong ginagawa? Wala na po silang ibang pinagkakabisihan kundi yung confidential fund ni Sara. Pera po ang bukang bibig. Pera ang hinahabol. Pera ang iniingay. Imbis baga po na tumulong sila, hindi ka man, kahit na ikaw po ay hindi parte ng gobyerno, or hindi ka na parte ng gobyerno dahil ikaw ay ex-president na. Being an ex-president, naging leader ka naman. Alam mo kung anong problema sa bansa natin. Hindi ba marapat lang na nakikialam ka pa rin? In a way, nakikialam, in a way na tulong. Yun pong ibig ko sabihin. Hindi yung pakikialam na nakakagulo. Dahil ang ginagawa po sa ngayon ni ex-President Duterte ay ginugulo niya. Ginugulo ang dati ng magulong gobyerno. Hindi nakakatulong. Ginugulo. Imbis baga na tumulong sa kasalukuyang gobyerno, kung ano-ano ang pinapalabas ng mga salita na pampagulo. Ayan, naudyukan ang mga tao na huwag magbayad ng buwis. Ayan na lang aaway ng pinagseselosan na posibleng makalaban ng kanyang anak sa pagiging presidential candidate. Halata naman Hindi nyo man diretsang sabihin, halata, ano ba kami, tanga? Ang mga tao ay hindi tanga. Kuhang-kuha po ang mga galaw ninyo. At ito namang si Harry Roque, isa rin. Masyadong OA. Masyadong hot. Masyadong obvious na nagpapalakas kay Sara. Sa totoo lang, during the Duterte administration, yung 6 years na yon, hindi naman close sa inyo si Sara. Itong grupo nung tatay niya na nasa Malacanang, di ba hindi nga siya nakakapasok daw dyan sa Malacanang? Dahil kinakailangan pa na kung gusto makausap yung tatay doon sa Malacanang, kailangan pang magpa-appoint. Hello? Presidential daughter? Kailangan magpa-appoint? Kailangan kumuha ng appointment para makausap yung tatay niya? Bakit yung anak niya doon sa labas?
Yung dalagitang yung si Kitty, laging nasa Malacanang. Nangiistorbo pa nga kahit na nasa closed door meeting yung ama, pumapasok, nangiistorbo at ini-entertain ng ama. Favoritism. Kaya paano siguro may tampo itong Sara sa kanya sa ama. Kaya itong mga tao na ito ni Duterte, itong mga kumakahol-kahol na ito yung mga very close kay Duterte noon nung nasa Malacanang. Hindi naman close sa kanila si Sara. Tapos ngayon parang masyadong pumapapel. Bakit? Kasi pag naging Pangulo si Sara, feeling close, or baka gusto nyong i-anoint na gawing running mate. Pero, ang hindi po kasi maganda sa ginagawa ninyo, kayong mga kahol ng kahol, dahil sa confidential fund ni Sara, imbis baga na yung problema ng bansa ang tumulong kayo, pero ito ang ginagawa ninyo. Confidential fund ang inaatupag ninyo. Kayo, pati si Sara. Including Sara. At itong si Sara, yung tatay niya, si Panelo, si Sasot, si Harry Roque na kahol ng kahol, yung mga DDS vloggers, puro confidential fund ang nasa utak ninyo. Huy, mahihiya naman kayo. Pera po yan. Pera ang pinahinahabol ninyo. Hindi kayo matunawan dahil sa pera. Kung tutuusin, ngayon lang nagkaroon ng confidential fund ang isang vice president at DepEd secretary. Dati yung mga nakaraan, wala naman Bakit ngayon meron na? Dahil nasanay si Sara na may confidential fund sa Davao. At sabi ni tatay niyang Duterte, kahit paputol-putol yung pagsasalita nito, si Sara hindi yan sanay sa, hindi tinuloy. Hindi sanay sa Hindi sanay na tinatanggihan. Hindi sanay na hindi pinagbibigyan. Ibig sabihin, bawat hingi, bawat gusto, ibibigay. Ganun ba? Kaya ngayon lahat kayo nagkakakahol kayo. Hindi na kayo nahiya, oy. Sus Mariosep, mahiya-hiya kayo. Ang dami-dami nyo ng mga pera. Nagkapera na kayo. Itong si Duterte, di ba nagkamal ka ng pera? Kunwari pa naman, anti-corruption daw. Excuse me. Totoo naman yata yung sinabi ni Manny Pacquiao na 3 times yung corruption nung panahon ni Duterte. Tapos nagalit kay Manny. Dahil siguro totoo. Mahiya-hiya naman. Kahit ito si Harry Roque, di ba naging congressman ka at alam mo na nagkapera ka doon. Ang taba-taba mo na nga, Napaghahalata na ang sasarap ng buhay dahil sa maraming pera. Nagkapera na kayo. Tapos ngayon hindi kayo matahimik dahil diyan sa confidential fund na yan. Bakit? Bakit pinag-iinitan ninyo ang confidential fund? Na gustong-gusto talaga ninyong mapasakamay. Bakit? Yan ba ang iniipon ninyo para sa 2028 presidential elections? Very obvious. Mahihiya kayo, oy. Mahihiya kayo sa taong bayan dahil hindi nyo naman pera yan. Pera ng mga Pilipino yan hinahabol nyo at pinag-aawayan ninyo. Tumulong kayo sa pagsusolve ng problema.
imbis na tulungan ninyo yung Pangulo, yung mga opisyales, nanggugulo kayo. Ang gulo-gulo. Di kayo matahimik. Press release. Interview na puro ang laman, confidential fund. Huwag naman ninyong patunayan na talagang mga ganid kayo sa pera. Pinapakita lang ninyo na hindi naman talaga pagsisilbi sa taong bayan ang sadya ninyo sa pagpasok sa politika, kundi ito. O, di ba, mga kababayan? Hanggang dito na lamang po at pupunin ko yung mga sinampay ko kasi hapon na. Maraming salamat sa panonood at marami pa po tayong pag-uusapan kasi ang dami pong naglalaba sa mga issue sa ngayon, mga kahindik-hindik. Babalik po ako mamaya dahil may aayusin lang po ako. Maraming salamat and see you in my next vlog. Peace!